Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Ang tema ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay pakikiisa sa Diyos. Kailangan natin maisapuso at maintindihan ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalaga. Kaya naman ang mga kasama natin sa hapon na ito ay isang tapat at dedikadong ministeryo ng Panginoon. Kabilang siya sa ushering ministry ng Cathedral of the King at isa sa mga unang taong makikita mo talaga sa pagpasok sa simbahan na nakangiti at buong puso kang i-welcome. Walang iba kung hindi si Tita Lu Lim. Magandang hapon, Tita Lu! Hello, Shek. Magandang araw sa iyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig nood. Maraming salamat sa pagkakataon na makapag-share ako dito sa KKK. Magandang hapon. Magandang hapon, Tita. Okay naman ako, medyo busy pero syempre pagka may mga ganitong pagkakataon, kailangan pagbigyan natin ng oras, diba? Okay lang naman. Thank you. Thank you, Tita. Tita, nabanggit ko, no, part kayo ng ushering ministry. For how many years nga ako ulit, Tita? Naku, matagal na. 1990 pa yata ako. Magallanes pa sa ilang dekada na, no? Commitment talaga. And very in line sa topic natin, Tita, ngayong hapon, no? Kasi pakikiisa sa Diyos. And through those years, you were one with the Lord po, no? Ngayon, Tita, para sa iyo, ano ba ang ibig sabihin ng pakikiisa sa Diyos? Sa aking pagkakaintindi, ang pakikiisa sa Diyos ay ang pagsunod sa mga salita niya, ang pagpili at paggawa ng mga bagay na ikinalulugod niya, saka yung pagtitiwala ng buo sa Kanya, at saka ang pagtupad ng anumang layunin na meron siya para sa buhay natin, na may kaugnayan para sa pagsulong ng Kanyang kaharian. Paano ba natin ito mapapasamuhay? Kasi baka naman sabihin, madali lang yun sa inyong sabihin. Kasi, okay kayo, ganyan. Pero paano yun sa mga panahong mahirap o may laban tayo sa buhay? Paano nga ba tayo susunod sa Panginoon? Yes, pero bago ko sagutin yan, balik muna ako saglit dun sa definition, yung pagsabi ko ng pakikiisa. Kasi alam mo, sa totoo lang, malayo pa talaga ako dyan sa pinaka-level na sinasabi ko na yung pakikiisa sa Kanya. Kasi naman, di ba, bilang tao, marami akong nagagawang pagkakamali, may mga kapalpakan din. Tapos, syempre, nalulungkot ako. Pero mabuti na lang talaga kasi yung halaga natin bilang tao ay hindi siya nakabase dun sa kung ano yung mga nagawa natin or ano yung hindi natin nagawa, kundi kung ano yung pagtingin ni Lord sa atin. Kaya naman, diyan ako humuhugot ng pag-asa na sa tuwing may mga nagagawa akong mali, meron akong pagkakataon na binibigay ni Lord para bumangon sa pagkakamali at kaya bumawi at saka makapag-umpisa ulit. So, yun. So, kasi baka kala nila ang perfect na lang ang definition. Ganun din ako. Pero sa totoo lang, hindi. So, yun. Disclaimer lang ako dyan. Okay. So, balik tayo dun sa tanong mo, Shek. Yung mga panahon na nahihirapan, nalulungkot, kung may kinakaharap na magiging laban, ay ito yung mga times na nakikita ko na kung ang pakikipagkaisa sa Panginoon ay yun na lang ang tanging nating magagawa. Sa tingin ko, yun ay sapat na. Kasi wala naman tayong ibang kakapitan kundi siya lang. Pero si Lord, hindi rin siya magician na aalisin ka doon sa sitwasyon mo, sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan mo. Instead, hahayaan ka niyang magstay doon sa situation mo, but He will make sure na equip ka na makayanan mo at mapagtagumpayan mo ng katauhan mo, yung mga pinagdadaanan mo. Tsaka after niyan, may dagdag kasi mas matibay ka na ngayon kaysa sa dati bago mo na pagdaanan yung pagsubok na yun. So, kahit ano pa yan, si Lord hindi siya mag-fail sa atin. Talagang proven ko yan over the years na nakilala ko siya. Dahil tita, feeling ko, over the years talagang bilang Kristiyano, marami tayong pwedeng ikwento kung paano talaga buhay ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon, tita, may testimonya ka bang maibabahagi patungkol sa iyong pakikiisa sa Kanya ngayong hapon? Meron lang akong mga dalawa na i-share na siguro hindi to alam ng karamihan
para ma-explain ko lang or mapakita ko lang kung ano ba yung magagawa ng pakikipagkaisa sa Panginoon. Matagal na walang connection. So biglang nagkaroon ng Facebook. So ito na, nag-a-add ng mga kaibigan. So nagchat-chat na kami. Ang daming nagtatanong sa akin kasi nung high school ako, medyo may honor, ganyan. Tapos nung nag-board exam sa MedTech, medyo nagkaroon ng place sa board. So alam mo yung expectation ng mga tao na dapat successful ka according dun sa definition nila ng success. Tapos yung pinanggalingan ko pa ng place, kultura doon yung dapat pag medyo performer ka, dapat mag-abroad ka o dapat ang course mo yung para mga tipong doktor, yung mga ganyan. So ang dami nagtatanong sa akin, ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka naging doktor? Bakit hindi ka wala ka sa abroad? Bakit dyan ka lang sa ganyan, sa manya? So, parang sabi ko, ang dami naman nilang tanong. Sabi ko, kailangan ko bang magpaliwanag na masakit ako? O I had to work my way sa pag-aaral ko, ganyan, para makatapos lang. Hindi ko naabot yung expectation nila. Tapos parang, sa kakagano nila, parang stress ako. Sa isip ko din, sabi ko, bakit nga ba nandito ako? Ba't nga ba hindi ako naging doktor? Bakit nga ba? Parang na-question mo na yung sarili mo. Tapos marami akong problema sa documents. Tapos bakit nga ba? Parang nagkaroon ako for a while ng pagdududa. Pero alam mo, parang in-impress sa akin ni Lord na hindi mo naman alam kung ano ang buhay mo, kung nandun ka, kung ganito ang nangyari sa'yo. Hindi mo alam. So, dahil dito kita nilagay, dito kita pinland, so mag-bloom ka kung saan kita nilagay. Parang ganun yung in-impress sa akin. So, kung anong meron ka, gamitin mo, parang yung blessing ka dun sa mga tao na sa paligid sa'yo. And that's what I did. Kasi, nung ma-impress sa akin ni Lord, nagkaroon ako ng peace na, sabi ko, Lord, nagtitiwala talaga ako sa'yo ng buo. So, parang yun yung, sa akin, yun yung version ng pakikisa ko sa Kanya. Nagtitiwala ako doon sa plano niya sa akin. Kahit taliwas yun sa mga in-expect ng mga taong sa akin. So, kaya nagkaroon ako ng peace magmula noon. Minsan naiisip ko rin siya, pero ang binibigay sa akin ng Lord na assurance is that hawak kita, alam ko ang ginagawa ko sa buhay mo, basta magtiwala ka lang, ganyan. May purpose ako sa'yo. So, yun, I just count my blessings, tapos okay na ulit ako, yan. So, isa yun, talaga nakaka-stress yung yung peer pressure, yung sinasabi ng mga tao, dapat ganito ka. So magmula nun, parang naisip ko, ayokong i-define yung pagkatao ko, kung paano yung standard ng iba. Ang mahalaga sa akin, ano ang tingin ni Lord sa akin. Ganun talaga yung pinangahawakan ko. Kasi, syempre, kung titignan mo yung expectations ng iba, tignan mo yung itsura mo, marami kang magiging insecurities. Pero kung iisipin mo, ano ba ang halaga ko sa paningin ni Lord, doon magkakaroon ako ng assurance, magkakaroon ako ng confidence. Yan. Yan. Tapos yung isa, ito yung sa family ko naman. 2007, nanganak ako sa bunso ko, kasi apat yung anak ko, sunod-sunod sila. Nanganak ko sa bunso ko, January. Tapos ng March, namatay ang father ko. Malaki yung regret ko kasi hindi ako nakapag-spend time sa family ko kasi nasa Cebu sila, nandito ako sa Manila. So, yun. So, hindi ako nakapag-communicate na ako sa mama ko. Tapos, noong July, nakatanggap ako ng call galing sa doctor. Sabi niya sa akin, ang mama ko may sakit. Nag-ubo siya ng ubo, so naka-x-ray siya. So, sabi niya ni Doc, ang mama mo is meron siyang lung cancer, stage 4. So, ano ba tong balita na to? Parang, so, hindi talaga hindi ako makagalaw. But, anyway, sa goodness ni Lord, nagawa namin ng paraan na yung mama ko makarating dito. Tapos, September. So, November, nag-pass on siya. So, yun din. Tapos, ito na, meron akong maliit. May binibreastfeed ako na maliit. Tapos, imaginein mo yung dadali namin yung bangkay all the way dun sa Cebu. Kasi, syempre, gusto niya doon siya malibing. Tapos, dala-dala ko yung mga anak ko, maliliit. Ang hirap ba mag-travel? Kasi ang papunta sa amin, air, land, and sea. Ang travel namin, tapos ilang oras yun.
So doon, so okay na, no? So maayos na namin yung meeting ni mama. Just bumalik kami dito. Ito na, mga siguro after 2 weeks, November 28, 4 a.m., naka-receive na naman ako ng call. Tumawag yung aking pinsan. Alam mo, dinidescribe niya sa akin yung kapatid ko nakabitin kasi nagbigti siya. Alam mo yung grief ko dun sa mother, yung postpartum ko na issues, tapos Sunod-sunod. sa father ko na hindi ako nakapag-spend ng time, yung sa mama ko. Tapos yung kapatid ko, hindi ko siya maisip bakit siya nag-suicide. Tapos sobrang nag-breakdown talaga ako. Tapos mabuti na yung asawa ko, supportive, kumbaga siya yung talagang naging naging sandigan ko ng mga panahon na yun. Apo. Tapos, hindi rin ako makauwi. Sa pagagaling lang namin doon, syempre magastos, may mga anak ako, wala akong helper. Lahat, halos ginagawa ko, siguro work yung asawa ko. Tapos, after ilang years naman, may tumawag na naman, madaling araw na naman yung sister ko. Namatay naman yung isang brother ko, ganyan. Apo. Biglaan din. Kaya alam mo, magmula nun, Chef, nakaka-phobia ako ng mga calls, ng mga early mornings. Yeah. Kasi iniisip ko, ano na naman kaya ito. But, you know what, through it all, naramdaman ko yung hawak ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, ito siguro yung reward mo sa akin. Na talagang all these years, sinisik ko talaga siya. Although maraming times na nag-fail ako, pero tinatry ko talaga ang best ko na mag-stay ako kung nasaan siya. Kaya etong church, ang pinaka anchor ko. Kasi hindi ko man nakikita si Lord. Andun yung kapatiran eh. So sila yung representation ni Lord. So meron ako magawa para sa kanila kung wala naman ako magagawa para kay Lord. So hanggang sa yung husband ko, nagka-heart attack 4 times. 4 times siya nag-heart attack. And nakita mo naman nag-survive siya. Yes, So si Lord was so sobrang faithful to take care of our needs. Yung habang wala siyang work, provide niya kami. So, yun, kaya nakita ko, alam mo yung dumadating sa point na parang hindi lang yung utak mo ang pagod, kundi yung katawan mo, tapos yung emotions mo, sobrang na-drain ka, sa dami talaga nang dumating sa'yo, na hindi mo na alam kung paano ka mag-respond. Pero si Lord, siya talaga yung, naisip ko nga yung footprints in the sand na yung parang kinakerry ka ni Lord para hindi ka na mahirapan. Tapos lagi kong naiisip yung care niya. Sabi ko, naku, grabe naman si Lord. Parang doon ko lang naisip na ito pala yung reward ko sa pag-stay sa Kanya. Nung wala nang dumating ako sa church, hindi ako umalis. Hindi ko alam ilang Sundays pa akong nag-absent. Usually hindi eh. Tapos kahit bagong panganak ako, nagsiserve ako. Kasi masaya talaga ako sa ginagawa ko. Siguro ko nakita na si Lord talaga, sobra-sobra siya talaga. Kumbaga, siya ang portion ko. Of course, may asawa ko, may anak ako, fulfilled ako sa area na yan. Pero iba si Lord, pag nag-fulfill sa'yo, nandun, kumbaga, sakop niya lahat. Yes, yung mga pagkukulang mo. Tapos hindi siya tumitingin sa mga weakness mo. Tanggap ka niya whatever and whoever you are. Yun, kaya yun yung mga dalawang outstanding lang. Actually, marami pa pero for constraints of time. Yun. Grabe, tita. Medyo na-carry ng konti. Thank you, tita, for sharing those stories. Number 1 is yung peer pressure. Number 2 is kung paano ka talaga kumapit kay Lord kahit sunod-sunod na yung parang, I cannot imagine po yung position na you were under in during that time. Pero salamat po at hindi kayo bumigay kay Lord. Ngayon, tita, dahil kulang na rin tayo sa oras, kahit isang word or maikling words of encouragement sa ating tagapakinig ngayong hapon. Okay. Ang encouragement ko lang doon sa mga nakikinig na nanonood ngayon, piliin nating makiisa kay Lord kasi ang gandang investment nito sa kaluluwa natin. So, kung meron man tayong nakikita na minsan mga pagsubok, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan ng mga nakikinig at nanonood ngayon. I'm sure kanya-kanya kayong version ng pagsubok. Pero mas lalo pa tayong kumapit kay Lord kasi ang nakita ko doon is kapag napagtagumpayan natin yung pagsubok ngayon, magiging okay ka doon sa mga susunod din. Tsaka ang maganda doon, magagamit mo yung pinagdadaanan mo ngayon para yung iba, mas strengthen mo.
magiging blessing ka po sa paligid mo. Kasi di ba, yun nga sabi ko sa kanina, early on, ang isa sa mga pagkakaintindi ko sa pakikiisa is yung ma-fulfill mo yung calling mo sa kingdom niya. Opo. So, kung ano man yung binigay ni Lord sa'yo na pagsubok, i-take advantage natin yung mga natutunan natin doon. Tapos, yung mga strength na na-derive natin from that and yung wisdom para magamit natin para sa iba. Huwag tayong mawala ng pag-asa at higit sa lahat, huwag tayong magtampo kay Lord. Kasi si Lord, alam na alam niya talaga yung ginagawa niya. Never siyang magkakamali. Pag hinahayaan niya magka-problema tayo, gusto niya tayong matuto eh. Gusto niya ma-appreciate natin. Tsaka yun, maging appreciative tayo talaga, maliit man o malaking bagay. Kasi malaking tulong yung grateful ka sa puso. Hindi siya nakaka-stress. Yung imbis na makita mo yung negative, tingnan mo kung anong maganda out of this para hindi tayo ma-stress. Yun lang. Correct. Always look at the brighter side of things. And salamat, Tita Lu, at iniwan nyo kami with a message na piliin nyo na makiisa sa Diyos sa araw-araw. No? Salamat muli, Tita Lu, sa iyong kwento ngayong hapon na ito at pagpalain ka pa at iyong pamilya ng lubos-lubos pa. Ngayon, ito po muli si Shekinah, mga kasama natin. Tandaan nyo, tayong lahat ay pinagpala na may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos. Paalam.